Hello! Impormasyon at analytical na serbisyo ay nakikipag-ugnayan system, Guru Markets. Magsimula tayo sa summary data para sa korporasyon. Kung kinakailangan, maaari mong i-pause ang video. Maaari mong tingnan ng mas mabuti ang bawat parameter ng korporasyong pinag-uusapan. Susuriin natin ang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng organisasyon Jones Lang LaSalle, ticker, LAY. Ginawa ang pagsusuring ito gamit ang impormasyon simula noong Marso 18, 2025. Ayon sa klasifikasyon Guru Markets kumpanya Jones Lang LaSalle Inc. na bibilang sa subkategory. The Property, 175 mga kumpanya ang lumahok sa pagsusuri na kung saan ay napakakinatawan. Tingnan ang talahanayan ng order sa dulo ng video na ito. Ang kabuang resulta para sa kumpanya ay 6.5 sa 10 puntos. Ang average na resulta para sa subkategory ay 0.8 puntos. Kung titignan mo ng napakalawak sa loob ng buong merkado sa pangkalahatan. Tandaan na ang average na score para sa market sa kabuuan ay 1.5 puntos. Laban sa score na 6.5 puntos para sa Jones Lang LaSalle Inc. Paghahambing ng dynamics ng share price ng kumpanya Jones Lang LaSalle at mga subkategory na kumpanya. Makikita natin na sa nakalipas na 12 buwan ang stock Jones Lang LaSalle nagpakita ng dynamics ng 37.2%. Laban sa mga pagbabago sa presyo sa subkategory na 12.2%. Malinaw na hindi ito nagpapahiwatig ng anuman, ngunit kinakailangang tandaan ang katotohanan ito. Market capitalization ng Korporasyon Jones Lang LaSalle Inc. nagkakahalaga ng $12.1 bilyon. At ang market capitalization ng subkategory ay $879 bilyon. Jones Lang LaSalle ay may bahaging 1.337% at isa sa mga maliliit na kumpanya sa subkategory. Ang kapitalization ng balanse ng kumpanya ay tinatayang nasa $6.77 bilyon. At ang kapitalization ng balance sheet ng subkategory ay $4.9 bilyon. Jones Lang LaSalle Inc. bumubuo ng isang bahagi ng 1.654%. Paghahambing ng mga bahagi ng merkado at halaga ng libro, makikita natin ang mga sumusunod. Inookupahan bahagi Jones Lang LaSalle sa subkategory sa kaso ng market value assessment ay 1.337%. Ang book value ay 1.654%. Ito ay 24% higit sa bahagi ng halaga ng palitan. Pagtatasa ng bahagi ng samahan sa merkado at halaga ng libro sa subkategory, mabuti 1 puntos. Ang mga utang ng nasuri na organisasyon ay umaabot sa $2.9 bilyon. Ang mga pananagutan sa pananalapi sa halaga ng libro ay nagkakahalaga ng 43% ng equity. Puntos batay sa antas ng mga obligasyon sa pananalapi ng kumpanya, mabuti 1 puntos. Ang balanse ng presyo ng merkado ng kumpanya sa tubo nito ay tumutugma sa 22. Ang average para sa subkategory ay 51.6 at ito ay 57% mas mababa kaysa sa subkategory. Pagtatasa ng halaga ng merkado sa mga tagapagpahiwatig ng kita kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, napakahusay, 2 puntos. Ang tubo sa huling 12 buwan ay $547 milyon. Ang mga pasulong na kita para sa darating na 12 buwan ay inaasahang magiging $774 milyon. Na 41.6% higit sa kasalukuyang bilang. Isang pagtatasa ng tinantyang tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kung ihahambing sa subkategory. Mabuti 0.5 puntos. Ang ratio ng halaga ng kumpanya sa kita ay 0.5. Ang average para sa subkategory ay 3.9 na 87% mas mababa kaysa sa subkategory. Pagsusuri ng halaga ng pamilihan sa tagapagpahiwatig ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory. Mabuti 1 puntos. Ang kita sa huling 12 buwan ay $23,430 milyon.
Ang pasulong na kita para sa susunod na 12 buwan ay pansamantalang inaasahang magiging US$33,180 milyon. At ito ay 42% mas mataas kaysa ngayon. Pagtatasa ng mga inaasahang tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga subkategory na kumpanya, mabuti 0.5 puntos. Ang margin ng benta ay 2.3%, na may average para sa subkategory na 7.6%. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at pagganap ng kumpanya ay 5.3%. Pagtatasa ng mga margin ng benta kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, matitiis, 0 puntos. Ang bahagi ng kumpanya sa mga tuntunin ng bilang ng mga empleyado sa subkategory ay 23.72%. Ito ay 1,674% pagtaas sa bahagi ng market capitalization. Ang katotohanan ito ay nagpapakita ng kawalan ng timbang sa halaga sa pamilihan ng organisasyon Jones Lang LaSalle, malamang patungo sa underestimation. Ang halaga ng kapital sa bawat empleyado ng kumpanya ay $107,000. At sa subkategory ay mayroong $1,924,000. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at performance ng kumpanya ay 74.4%. Pagtatantya ng dami ng market capital bawat empleyado kumpara sa mga indicator sa subkategory. Mabuti 0.5 puntos. Ang halaga ng kita sa bawat empleyado ay $4,900. Ang average para sa subkategory ay $37,300. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at pagganap ng kumpanya ay 87%. Pagtatantya ng tubo sa bawat empleyado kumpara sa mga indicator sa subkategory. Matitiis, 0 puntos. Ang bahagi ng kita sa bawat individual na empleyado ng kumpanya ay $200,000. Ayon sa subkategory, $488,000. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at pagganap ng kumpanya ay 133%. Pagtatantya ng dami ng kita para sa bawat empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory. Matitiis, 0 puntos. Ang mga ibinebentang pagbabahagi ay 1.1% na may average na subkategory na 3%. Ito ang pagpapahalaga ng isang maikling pisil. Teknikal na tagapagpahiwatig RESA 14 na nagpapakita ng antas na 45% para sa kumpanya Jones Lang LaSalle Inc. Samantalang para sa subkategory ang antas ng RC, 14 na, ay 51%. Teknikal, ang mga bahagi ng subkategory ay halos pareho ang halaga ng mga pagbabahagi ng kumpanya, Jones Lang LaSalle. Ang aktual na pagtatasa ng mga bahagi ng kumpanya ay humigit kumulang $254. Ang pagtatantya ng pinagkasunduan para sa presyo ng stock ng kumpanya ay humigit kumulang $330. Ang pagkakaiba sa pagitan ng kasalukuyang presyo at ang pagtataya ng pinagkasunduan ay humigit kumulang 30%. Tingnan natin ang talahanayan ng order. Ito ay magagamit sa lahat. Ang link ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng lahat sa impormasyon ng mga desisyon sa season na ito at sistema ng sanggunian para sa pagtatasa ng Stock Guru Markets. Ang pag-access sa talahanayan ng order ay ganap na libre at bukas, link sa nakapin na komento. Bilang resulta ng pagtatasa ng mga pagbabahagi ng kumpanya Jones Lang LaSalle Inc. Impormasyon at reference system para sa Stock Valuation Guru Markets ginawa ang sumusunod na desisyon. Magbukas ng buy order sa presyong $253.48 kada share. Ang pagtatasa ng organisasyon ay batay sa mga pamamaraan ng pagtatasa, ang index ng AKIM. Ang take profit ay nakatakda sa 276.08. Ang stop loss ay nakatakda sa 230.88. Sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss,
Pagkatapos ay ang order ay naayos ng nakapag-isa sa pagtatapos ng exchange session sa Abril 17, 2025 o sa huling araw ng kalakalan bago ang petsang ito. Ticker, AIE, ay magiging isang balancing sell order. Ang isang video sa pagkakasunod-sunod ng balance ay mai-publish o na-publish na sa channel. Kapag isinasara ang isa sa mga order, basic o pagbabalance, ang pangalawang order ay sarado sa kasalukuyang presyo. Maraming salamat sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng sistema ng impormasyon at sanggunian Guru Market.